The Marcos administration has been taking steps to curb money laundering and counter terrorism financing as a way of preventing illegal activities from continuing by limiting the financial capacity of such ventures. PBBM, bakit takot ang ilang mga bilyonaryo sa kanya? Bakit nga ba maraming mayaman ang nababahala? Sa simula pa lamang ng kanyang termino, tahimik ngunit matatag na inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang layunin. Linisin ang sistema ng Pilipinas laban sa money laundering at terorismo. Pero sino nga ba ang mag-aakalang magdudulot ito ng malawakang kaba at pag-alala sa hanay ng mga bilyonaryo at milyonaryo? Marami na kasi ang sinampulan ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bilyonaryo at milyonaryo na dati untouchable, ngayon tila ginawang ehemplo ng hustisya. Sabi nila, kapag walang itinatago, bakit matatakot? Ngunit sa biglang tahimik na pag-usad ng mga reforma sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., tila may mga nagising na natutulog na higante. Sino-sino kaya ang nasa listahan ng mga natutukan ng gobyerno? At bakit tila biglang tumami ang mga mayayamang tila naglaho o naghahanap ng ibang diskarte? Narinig mo na ba ang kasabihang, ang guilt ang unang sumisigaw? Ano ang sinasabi ng IMF? Bakit pinupuri ng international leaders si Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Ayon sa ulat ng International Monetary Fund o IMF, the Philippines has made significant progress in addressing money laundering and counter-terrorism financing. Isang simple ngunit mabigat na pahayag, pero ang mas kapansin-pansin dito ayon sa Financial Action Task Force o FATF, ang Pilipinas ay nakapag-address ng 8 natitirang action items upang mapabuti ang transparency at control sa pera. Isa itong milestone, ngunit sino kaya ang tunay na naapektuhan nito? Ang mga casino junket na dati tahimik lamang, ngayon ay napupuno ng tanong kung bakit sila ang napili sa AML at CTF inspections. Ang mga direhistradong remittance operators ngayon ay nakatakda ng mawala sa sistema. Pero ang tanong ng marami, ito ba'y simpleng compliance lang o may malalaking pangalan sa likod ng mga ito? May mga naglalakad na balita, si ganito raw, iniimbestigahan. Kung totoo, ito ba'y magdudulot ng mas malaking gulo? Kung dati tila ordinaryong negosyo lamang ang tinututukan ng gobyerno, ngayon ay mas malalim na ang investigasyon. Ang impormasyon ukol sa beneficial ownership, dati tila isang lihim na hindi mabunyag-bunyag, ngayon ay pinapabilis ang accuracy at transparency. Kaya naman maraming mayayaman ang natatakot kay PBBM dahil sa dami ng sinampulan. Mga milyonaryo o baka mga bilyonaryo na dati malayang nakakapag-operate, tila hindi naligtas ang kahit sino. Bakit may kaba? Kahit na ang IMF ay nagpapahayag ng positibong pananaw, ang mensahe nito ay malinaw, keep up with evolving FATF requirements. Kaya't habang papalapit ang susunod na mutual evaluation sa 2027, ang mga reforma ni Pangulong Bongbong Marcos ay hindi lamang simpleng compliance, isa itong malalim na deklarasyon na handa ang gobyerno na tapusin ang mga nakasanayan. Pero ang pinakamatinding tanong, sino kaya ang susunod? Sino ang mga napilitang lumipat ng pondo? Sino ang mga napipilitang maghanap ng bagong ruta ng negosyo? Dahil ang lumalakas na kampanya laban sa money laundering ay hindi lamang laban sa pera, ito'y laban sa impluwensya at kapangyarihan. Habang patuloy na nililinis ni Pangulong Bongbong Marcos ang sistema, mas maraming Pilipino ang tila nakikita ang liwanag ng pagbabago. Ngunit sa kabilang banda, ang mga natatamaan ay tiyak na hindi mananahimik. Kaya't habang ang buong bansa ay nagmamasid, ang tanong ng marami, sino ang susunod na mahuhuli at paano na ang mayayamang takot ng masampulan ni Pangulong Bongbong Marcos? Ang tanong, handa ka bang malaman ang sagot? Atin itong aabangan, mga kaibigan. Awit 62 verse 10, huwag kayong magtiwala sa kayamanan. Huwag ninyong ilagay ang inyong pag-asa sa mga natamo ninyong yaman. Ang Diyos lamang ang tanging kanlungan, ang pag-asa ng bawat tao. Ang talatang ito ay nagpapaalala na ang kayamanan ay pansamantala lamang at hindi ito dapat maging pundasyon ng ating buhay. Ang sinumang nagtatago ng kanilang yaman sa hindi tamang paraan
ay hindi magtatagal sa harapan ng hustisya ng ating Panginoong Diyos at ng tao. Sa panahon ngayon, ang paglilinis ng sistema ay paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasa material na bagay kundi nasa kalinisan ng konsensya at pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos. Ang mga natatakot ay maaaring hindi lamang natatakot sa tao kundi sa paghukom ng Diyos na nakakakita ng lahat ng ating ginagawa, maging lihim man o hayagan. Kaya tayo manalangin sa ating Panginoong Diyos na maging tapat sa ating pamumuhay at magtiwala na ang ating Panginoong Diyos lamang ang ating tunay na kayamanan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang umiibig sa buong sanlibutan, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pag-ibig, katapatan at katarungan. Sa pagkakataong ito, inilalapit namin sa iyo ang aming mga puso at buhay. Tulungan niyo po kaming maging tapat sa lahat ng aspeto ng aming pamumuhay upang maging liwanag at asin kami sa mundong ito. O aming Panginoong Diyos, idinadalangin namin ang mga nanonood at nakikinig ng mensaheng ito. Pagpalain niyo po sila, bigyan ng kayumanagan at patatagin ang kanilang pananampalataya. Naway magtiwala sila sa iyong kapangyarihan higit sa anumang kayamanan o impluensya sa mundo. Kung mayroon man sa amin na may takot dahil sa mga maling nagawa, dinadalangin namin nagabayan niyo po kami patungo sa pagsisisi at pagbabagong buhay. O aming Panginoong Diyos, patuloy niyo pong basbasan ang aming bansa, ang aming mga lider at bawat mamamayan upang magkaisa kami para sa mas makatarungan at makadiyos na pamayanan. Naway patuloy niyo po kaming bigyan ng lakas at tapang upang sundin ang iyong kalooban sa lahat ng oras. Ang lahat ng ito'y aming itinataas, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. At salamat o aming Panginoon Diyos sa patuloy na pag-aalaga sa amin. At gayon din sa pagdinig ng aming panalangin. At patawarin po kami at patnubayan po kami. At pakalinisin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ang samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.